Hindi hahayaan ng Pilipinas na tayuan ng istruktura ng China ang Scarborough Shoal. Kasunod ito ng deklarasyon ng China na magtatayo ito ng nature reserve. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Dapat seryosohin ang deklarasyon ng China ukol sa kanilang pagtatatag ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, minsan na rin itong ginawang panlilinlang ng China sa mga okupado nilang artificial island sa West Philippine Sea, gaya ng Fiery Cross o Kagitingan Reef na tinayuan lamang ng weather station at ang Mischief o Panganiban Reef na nooy nagsilbi lamang na fishermen shelter. Ngayon, base militar na ang mga ito at magiging malaking bagay ang Baho de Masinloc sa China upang kontrolin ang buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. There is a hole on the northeast area, that's the Scarborough Shoal area. They don't have an air naval base. Their fighter jets cannot operate in that area. Cruise missiles cannot be installed in that area. But once they put up an air naval base on Scarborough Shoal, they will have a triangle of air naval bases on the Paracels, the Spratlys, and Scarborough Shoal. So they have a full coverage of the South China Sea. Para sa isang eksperto, malaki ang magiging epekto sa mga mangingisdang Pinoy na naghahanap buhay sa Scarborough Shoal ang planong pagtatatag dito ng nature reserve. Kapag nagkaroon ng nature reserve. Kasi unang-una, kapag nagkaroon ng nature reserve, dinedeprive mo yung Pilipino na makakuha, mangisda doon sa Scarborough Shoal. Dapat natin intindihin na ang Scarborough Shoal ay nabuo para maging traditional fishing ground. Ibig sabihin, kahit sino ang pwedeng mangisda dyan, no? Hindi pwedeng isang bansa lamang yung dominante dito. No? Kinakailangan ipaalam natin sa buong mundo na dito nag-umpisa lahat ng pakikipaglaban natin sa China. Hindi naman nahayaan ng pamahalaan na magkaroon ng istruktura sa Scarborough Shoal. Ipinaalala rin ni National Security Advisor Eduardo Anyos sa China ang kasunduan ng mga kinaukulang bansa sa mga unoccupied features sa South China Sea. If you recall, we have the Declaration of Conduct of Parties. And it's very, very clear in the provision that there will be no occupation of unoccupied feature. So putting, structure and people there is tantamount to occupation. And we will not allow that. Hindi naman tumitigil sa pangaharas ang mga barko ng China. Kamakailan lamang ay biktima ng pambobomba ng water cannon ang mga barko ng BIFAR. Nanindak din ng warship ng PLA Navy kung saan inanunsyo nila ang live fire exercises para takutin ang mga mangingisdang Pinoy. Sa kabila ng mas tumitinding aktibidad ng China, iginiit ng National Security Council ang mapayapang paraan sa pagprotekta ng karapatan at soberanya ng Pilipinas. Kabilang na rito ang hindi pagsama ng mga warship ng bansa sa operasyon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. We will not play to the narrative of China. This is what they want, for us to react, overreact, and then they can have the justification to use their PLA and practically turn the narrative around against us. So we will not play to that kind of ploy. We continue to follow our policy. We don't want to escalate. Samantala, natalakay sa isang forum ang kahalagaan ng pagtutulungan ng mga bansa sa Europa at Indo-Pacific sa pagharap sa mga makabagong hamon ngayon sa seguridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.